cancer pa lang yun. Isang cancer lang ang dinanas ng tita. Yung lahat ng cancer ng kamunduhan kinuha ni Jesus. Naranasan niya ang pain ng lahat ng cancer na yan. Naranasan niya lahat, hindi lang cancer, pati lahat ng mga sakit. Lahat ng paghihirap natin, inako ni Jesus. Hindi ba natin i-value yan? Hindi natin kasi naintindihan kung ano ginawa. So sabi niya sa Ephesians 2:8, balik tayo. For by grace you have been saved through faith. Diba? Yung grace niya, yan ang ginawa ni Jesus for us. Binigay na sa atin. We don't deserve it. We have not earned it. We don't have any merit for it. And yet, binigay ni God sa atin yun ang grace through the death and resurrection of Jesus. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. So, in 1 Peter 5:8-9, ito yung darkness. Di ba? Sabi niya, be sober, be vigilant. Yung mga may sakit ngayon, yung mga may problema, be sober, be vigilant. Because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion seeking whom he may devour. Gusto kang kainin ni Satan. Alam natin yan. The thief comes to steal, kill, and destroy. Yan ang gusto niya. Kainin ka niya. Gusto niya magkamali ka. Gusto niya maniwala ka sa kasinungalingan niya. Gusto niya ma-deceive ka niya. Gusto niya umalis ka dito kay Lord at pumunta ka sa Kanya. Yan ang plano niya. Diba? Papahirapan ka niya, nanakawan ka niya, di-destroy niya yung buhay mo, papatin ka niya if you allow Him. Pero sabi niya sa verse 9, ito yung warning ng Panginoon, resist Him. Resist Him what? Steadfast in the faith. Faith. Paano natin i-resist? Ang darkness contains all the negativities ng kamundong ito. For example, ang sakit. Nasa darkness yan. Because yung sakit belongs to Satan. How do we know that? Because sabi niya, knowing that the same sufferings are experienced by your brothers in the world. Ang sickness galing kay Satan yan. Sinasabi sa Ephesians, the exceeding greatness of God's power toward us who believe. Pag naniwala tayo sa power ng Panginoon, and that power is already on the inside of us. Sabi niya, far above all principalities and powers and rulers of the darkness of this age. Ibig sabihin, itong power na binigay sa atin ng Panginoon is far above, hindi lang above, far above all demonic and satanic forces available in this entire universe. Far above every name that is named, not only in this age, but also in that which is to come. Ano ibig sabihin ng name? Kahit anong sakit. May pangalan, di ba? Cancer, heart attack, stroke, whatever, autoimmune disease, may arthritis. Kahit anong sakit, may pangalan yan. Sabi yung power natin is higit na higit. Pero bakit nagsasuffer ang Christians? Because we don't know how to use this power. Wala tayong revelation. Or may revelation, may mga nagtuturong, ay mga preachers are all over the world. They're all over YouTube. They're all over Facebook. Lahat yan, nandyan lahat sila. And yet, hindi naman natin sila pinapakinggan. Okay, pakikinggan natin. Papasok dito, lalabas dito. Nasa na yung who understands it? And then, 160-30. Nasa na yun? So, yung sinasabi ko lang kay Jesus, na yung suffering niya, ay grabing-grabe. Itong Diyos na ito, ay napakalaki. Kaya lagi kong, pag naiisip ko si Jesus, kasi nung bago akong Christian, tinatanong ko kay Lord, Lord, ano po ba ako yung revelation tungkol sa ginawa ni Jesus on the cross? Kasi naintindihan ko, God, na ikaw ay creator ng etc. At si Holy Spirit talagang hawak niya yung supernatural power dahil siya talaga yung power. Pero si Jesus, hindi ko talagang matig kung ano yung talagang sacrifice niya on the cross for me. Tapos unti-unti in-explain sa akin ni Lord Jan. One of the things that He said tung sa Psalms 22:14, sabi niya, I am poured out like water, and all my bones are out of joint. My heart is like wax.
it is melted within my breast. Suffering ni Jesus. Ito sinasabi dito, kung take natin ito literally, mga joints na wala sa lugar. Ito ibig sabihin kasi ito, poured out like water. It means a sense of emptiness and vulnerability. Empty ang feeling ni Jesus. That's why nung nasa garden siya of Gethsemane, diba, sabi niya, please take this cup. Tapos nag-sweat siya ng blood. Kasi alam niya kung anong kahihinatnan. Alam niya yung pain na dadanasin niya. Tapos, yung Jesus bones being out of joint means intense physical pain. Yung heart like wax means emotional distress and a feeling of being overwhelmed. So, dito ibig sabihin, ang feeling ni Jesus, he was abandoned by God. And it was true. Kasi hindi pwedeng sagipin ni God ang anak niya. Kasi ang anak niya ginawa niyang sacrifice. Kailangan mag-suffer ka, makuha mo lahat ang suffering ng kamunduhang ito. Kunin mo lahat ang mga sakit. Kunin mo lahat ang mga sakit nila anak. Kunin mo lahat ang problema nila sa pera. Kunin mo lahat ang problema nila sa relationship. Kunin mo lahat ang problema nila. Ilagay mo yan sa cross. Sa katawan mo, sa kamatayan mo. Yan ang ginawa ni God. Tapos Psalms 22:15, sabi niya, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue clings to my jaws. You have brought me to the dust of death. Anong sabi niya rito? Wala na siyang strength, wala na siyang energy. It means he's on the brink of dying. Pagkatapos, yung dila daw niya nakalaylay, nandito sa Diyos niya. Ganyan ang itsura ni Jesus. Nakahubad si Jesus. Nakahubad siya, wala siyang tapalodo. Isang Diyos. Diyos siya na nag-create sa atin. Tapos yung papako siya sa krus. Di ba? Pagkatapos siya ay nakahubad. Babastusin, huhubaran, duduraan, sasaktan. Pagkatapos papatayin. Tapos sabi niya rito sa Psalms 22 verse 17, I can count all my bones. They look and stare at me. In other words, talagang yung bawat tama niya ay tanggal ang mga ligaments, ang muscles, tanggal ang kanyang mga flesh, ang skin, tanggal lahat yan. Kaya nakikita niya yung mga bones niya. Sabi niya, my bones, they gloat over me. At ito yung pinakagrabe nung tinuturo sa akin ni God the Father. Ito talagang, wow, sabi ko. Grabe pala talaga ang ginawa ni Jesus. Isaiah 52:14, his appearance was so disfigured that he did not look like a man and his form did not resemble a human being. So his body was so twisted. He didn't look like a man anymore. Kasi inako niya lahat ng sakit. Hindi ba? Tignan mo. Nakita ko yung tita ko. She was diagnosed of cancer of the breast. Magmula nung na-diagnose siya na napakaganda niya, super ganda, hanggang mamatay siya ng cancer of the breast. Ay, super pangit. Nakakaawa yung tsura niya. Skin and bones clinging together. Tapos nakalabas yung mata. Nakakatakot siya, para siyang multo. Cancer pa lang yun. Isang cancer lang ang dinanas ng tita. Yung lahat ng cancer ng kamunduhan kinuha ni Jesus. Naranasan niya ang pain ng lahat ng cancer na yan. Naranasan niya lahat, hindi lang cancer, pati lahat ng mga sakit, lahat ng paghihirap natin, inako ni Jesus. Hindi ba natin i-value yan? Hindi natin kasi naintindihan kung ano ginawa. So sabi niya sa Ephesians 2:8, balik tayo. For by grace you have been saved through faith. Diba? Yung grace siya, yan ang ginawa ni Jesus for us. Binigay na sa atin. We don't deserve it. We have not earned it. We don't have any merit for it. And yet, binigay ni God sa atin yun ang grace through the death and resurrection of Jesus. Tapos, sinabi niya, for by grace you have been saved. Ang saved is salvation. And it comes from the Greek word sozo. Itong sozo na ito, it's an incorporation of all the blessings that are laid down in the Word of God. Nandyan ay mga divine health and healing, nandyan na lahat yung mga prosperity, lahat ng yan ay incorporated sa word sozo. But sabi niya, binigay sa iyo yung grace, na-save ka, but para makita mo in the physical, para makuha mo yung pambayad sa utang, para gumaling ka ng cancer, kailangan through faith. For by grace, you have been saved through faith. Ephesians 2:8. So, sa 1 John 4, verses 8 and 16, ang sabi niya dito, he who does not love does not know God, but God is love. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. So kung ikaw
ang alam mo lang mahalin ang sarili mo, then hindi mo kilala ang Diyos. Tataka maraming Christians, wala silang pakialam, hindi ko nakikita yung pagmamahal nila. I don't think they're even true believers. Kasi God is love. Hindi niya man nature ang love. He is love. So kapag si Jesus ay tinanggap natin, dala-dala niya ang pag-ibig na yan. Kaya hindi natin ma-express back kay God at hindi natin ma-express back ito sa mga tao. The reason bakit karamihan ng Christians hindi nila ma-practice o ma-express itong love na to is because wala silang revelation. Di ko alam kung pupunta sa heaven yan, kung hindi. Kasi sabi niya, you treat your salvation with fear and trembling. Maaring ma-save ka, pero dadaan ka muna dito sa Great Tribulation for 7 years. Hindi ka kaagad mararapture. Kasi are you treating your salvation with fear and trembling? Okay, grace ng Panginoon. Pero anong ginagawa mo sa grace na yan? Binavalue mo ba? O tinatapon mo? So, John 10:10b sabi niya, Jesus has come to give us life and that we may have life to the full. Ito yung sinasabing sozo, the fullness of life. Ano pang ibig sabihin ng fullness? It comes from the Greek word pleroma, which means that which fills, that which fulfills, that which completes. Ibig sabihin, punong-puno ka ng grasya. Ibig sabihin, fulfilled ka. Ibig sabihin, kompleto ka. So in other words, kung yan ay hindi pa nangyayari sa buhay mo, hindi mo pa naintindihan ang salita ng Diyos. Hindi mo naintindihan ang ginawa ni Jesus sa'yo. 1 John 5:14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. So ano ibig sabihin? Ang hihingin natin pala sa Kanya ay according to His will lang. So, dahil may mga bago tayo, I need to be able to share itong ano ba talaga ang will ni God? Lalo na sa healing. Ano ba talagang kinamatay ni Jesus for? So, how do we know if it's God's will for us or not? So, malalaman lang natin yan through the Word kasi wala tayong ibang pagbabasihan kundi ang salita ng Diyos. Now, number 1, is it God's will to give you a long life? Yes, diba? Alam natin. Because it says in Psalms 91 verse 16, with long life I will satisfy you and show you my salvation. So, okay, Sister Joy, will ni Lord na magkaroon ka ng long life. I don't know how old you are, Sister Joy, but gusto ni God magkaroon ka ng long life. Ako, 27 years ago, I was dying. Pero I have lived for another 27 years and I believe, haba pa, another 27, another 47. I believe hanggang 120 years old, pwede pa akong mabuhay dahil yan ang sinasabi ng Bible. Bakit tayo pinapahaba yung buhay? And this verse answers it. Ang sabi niya, so that He could show you His salvation. Diba? Number 2, is it God's will to prosper you? So, Ephesians 3:20, sabi niya, God has blessed you exceedingly abundantly above all that you can ask or think according to the power that works in you. Ano yung power na yun? Power of faith. Pero, ibinigay niya sa iyo yung exceedingly abundantly na yan. 2 Corinthians 8:9. Jesus was rich, yet He became poor, that through His poverty you may become rich. Very, very clearly, it's a divine exchange. Kinuha ni Jesus ang ating kahirapan at binigyan niya tayo ng kayamanan. Diba? Ang question is, naniniwala ba tayo na binigay ni Jesus ang kayamanan sa atin? O, kung hindi tayo naniniwala, kung wala tayo pang faith, ibig sabihin, hindi pa natin makukuha ito. So, ang goal natin is to develop that faith. So, itatanim natin ito sa lupa, di ba? Itatanim natin dito sa puso natin. 2 Corinthians 9:8, sabi niya, and God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Anong sabi ni God? Gusto ka niyang payamanin, pinayaman ka na nga, binigay na yan lahat kayamanan sa iyo. Ngayon, sobra-sobrang binigay niya sa iyo kasi fullness nga. Sobra-sobra pa kasi exceedingly abundantly. Pero anong sabi niya? Kaya kanya binigyan ng sobra-sobra so that you can have abundance for every good work. Naku, ano ibig sabihin yun? Tumutulong ka ba sa kaharian ng Diyos? O lahat ng perang sobra-sobra mo kasi sinabi na niya sa atin, maliwanag yan. Yung 10% is
It belongs to Him. It does not belong to you. It belongs to Him. Ang 10% na yan, bibigyan ka niya ng blessing ng 10,000 pesos. Pero yung 1,000, it belongs to Him. Sinabi niya kasi tithe yan. 10% sa kanya yan. In fact, sa Old Covenant yun, New Covenant, we should be giving more. Kasi we're expecting to receive more from Jesus. Di ba? So, tingnan natin, Luke 16:10-11. So, importante ito kasi, lalo na sa mga naghihirap sa pera. Hindi kayo yayaman kundi kayo nagsusow. Sabi niya, whoever can be trusted with small things can also be trusted with big things. Whoever is dishonest in little things will be dishonest in big things. So in other words, kung hindi mo kaya ibigay yung 10%, dadaya ka. Kasi ang unang-unang gagawin is pagkatanggap mo ng yung salary, yung 10% ibigay mo na kay Lord. Kung saan kanya nililit, ibigay yun. Hindi yung, okay, babayaran mo muna lahat. Pagkatapos itong matitira, okay, may natirang 100 pesos, ito yung ibibigay ko sa church. Kaya hanggang ganyan ka na lang. So sabi niya dito sa verse 11, if you cannot be trusted with worldly riches, di ka pagkatiwalaan sa pera, in other words, you will not be trusted with the true riches. Ano yung true riches? Yan ang healing. Yan ang long life. Yan ang deliverance. Yan ang protection. Yan ang ministry of angels. Yan ang supernatural power of God. Nag-uumpisa lahat pala sa pera. Yan ang least measurement of our faithfulness to God. According to the word. Ayan. Sinabi ko sa inyo ang word. Sabi niya, he who is faithful in what is least is faithful also in much. And he who is unjust in what is least is also unjust in much. Therefore, if you have not been faithful in the unrighteous mammon, which is money, who will commit to your trust the true riches? Paano ka mag-expect na gagaling? Hindi ka nagsusow. Ay, tinuturuan tayo ni Lord. Kasi siya, ang una niyang ginawa, nagsow siya. Kinrate niya lahat ng mga bagay, tapos binigay niya ang kanyang anak sa atin. Nagsow siya ng grabe, lahat sinuw niya sa atin. So, tingnan natin. Si Eve, pinakialaman niya yung tree of knowledge of good and evil na sinabi ni God, hindi niyo hihipuin yan, hindi niyo kakainin yan. Pinakialaman, ano nangyari? Na-curse ang earth. Nadamay ang buong humanity dahil sa kasalanan nila. So, very important. Number 3, he said, God's will to restore all broken relationships. Joel 2:25, God will restore whatever the swarming locust has eaten. Nakita mo? He will restore. Kaya lang, kailangan you have the word and you have to understand the word. Itong understand na to, you have to have a revelation of the word at hindi yan matatagal sa puso mo. Kaya kailangan, araw, pupunuin mo ng revelation by the Holy Spirit yung word na binigay niya sa'yo. Proverbs 6:31, sabi niya, yet when he's found, he must restore sevenfold. He may have to give up all the substance of his house. So sabi niya ganun, kapag ikaw nagka-revelation ka sa nawala sa'yo, 7 times more ang ibibigay sa'yo ni Lord. Can you imagine? Nawalan ka ng 1, ang ibabalik sa'yo 7. Can you imagine? Hindi 7 na asawa. For example, nagsuso ka sa kaharian ng Diyos, bibigay ka ng pera, tapos hindi naman bumabalik sa'yo because hindi mo tinatanim properly yung pera. Tapos, number 4, is it God's will for you to be delivered from your trouble, suffering, and pain? Mark 16:17. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. So, importante pala. Itong mga na ano ko talaga, tinuro ni Lord ito. Every day. Kasi iniisip ko, I should not pay attention to the devil. Kasi isipin niya, importante siya. No. Kasi nandiyan talaga, nanggugulo talaga sila. Gusto talaga nilang manggulo. Maya't maya nanggugulo. Kaya we have to cast the devil out. Every morning, every evening. Pagkagising mo at bago ka matulog. Every morning para maganda ang araw. Bago ka matulog para sigurado magising ka pa. Hindi ka niya mapatay. Diba? Dami-dami ko nakikita. Nabangungot lang. May kasama itong kaibigan ko. Kasama niya itong asawa niya. Nagpasyal-pasyal sila dito sa Hong Kong. Tapos umuwi sila sa bahay. Nung umaga, ginigising niya. Asawa niya patay na. They were only 24 years old. Can you imagine? Ganyan kumuha si Satan. Kung hindi ka sober and vigilant, kukunin ka niya. Kung nanloloko ka ng kapwa mo. Ito, mamaya mapapakita ko yung strife. Matthew 8:16. When evening had come, they brought to Jesus many who were demon-possessed. And he cast out the spirits with a word. And paano mo i-cast out the evil spirits? With a word. And healed all who were sick.
So, Sister Joy, si Jesus healed all who were sick. There's no reason why you're not gonna be healed. Importante maniwala ka doon sa salita niya. Pinagaling ka na niya. Hindi ka nagmamakaawang pagalingin. Pinagaling ka na ni Jesus. Sinuffer na niya ang dapat niyang isuffer for you. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.